Ako si Dr. Manuel Reyes, neurologo. Sa loob ng mahigit 20 taon, nakita ko ang takot sa mga mata ng aking mga pasyente kapag ang mga alaala ay nagsisimulang kumupas. Ang tahimik na panlalamig na iyon, ang tanong na ito ba ay normal? Nababaliw na ba ako? Nakita ko ang mga matatalinong tao na nagtayo ng pamilya at pamana na nagsimulang mag-alinlangan sa kanilang sarili dahil hindi mahanap ang tamang salita. Pero nakita ko rin ang dalisay na kagalakan ng mga nakakabawi ng kanilang linaw, ang liwanag na bumabalik sa kanilang mga mata kapag naaalala nila ang pangalan ng kanilang mga apo nang walang hirap kapag napagtanto nilang maaari na nilang maging sila mismo muli. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Tinuruan tayo na tanggapin na ang pag-abot sa 60, 70 o 80 taong gulang ay kasing kahulugan ng utak na malabo at ng mabagal na pagpaalam sa kung sino tayo. Ngayon ay maging malinaw tayo. Ang edad ang pinakamalaking kadahilanan ng panganib para sa pagkasira ng pag-iisip. Iyan ay katotohanang pang-agham. Pero ang paniniwalang ito ay isang hindi maiiwasang hatol. Iyan sa karamihan ng mga kaso ay simple lang hindi totoo. Sa aking klinika, araw-araw, nakikita ko na ang tunay na tagapabilis ng prosesong ito ay hindi ang bilang ng kandila sa cake. Ito ay mga gawi na ginagawa natin sa autopilot, mga bagay na mukhang hindi nakakapinsala, pero nagdudulot ng tahimik na pinsala sa milyon-milyong utak. Sila ang mga magnanakaw ng memorya at gumagana na nakadisguise bilang normal. Ngayon ay aalisin ko ang kanilang maskara. Ihahayag ko sa iyo ang mga sumisira sa utak na nagtatago sa harap ng iyong mga mata, mula sa mga gamot na nasa iyong cabinet hanggang sa paraan ng pag-inom mo ng isang basong tubig. Hindi ako narito para takutin ka. Ang takot ay nagpaparalisa at ang layunin ko ay kabaligtaran, pasiglahin ka. Ipinakita ng modernong neuroscience na ang utak ay may kakayahang mag-recover, isang plasticity na hindi natin inisip mga dekada na ang nakalipas. Marami sa mga pinsalang dulot ng mga gawing ito ay talagang pwedeng ibalik. Ang video na ito ay ang aking pangako sa iyo. Ito ang buod ng mga dekada ng karanasan na pinagsama sa mga praktikal na payo na maaari mong simulan gamitin ngayon. Ang kailangan mo ay kamalayan, unawain kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong ulo at kung paano ito pigilan. Kaya manatili ka sa akin. Ang ibabahagi ko ay maaaring magbago ng landas ng iyong kalusugan sa utak magpakailanman. Magsimula na tayo. Mapanganib na gawi. Una, ang nakatagong kaaway sa iyong kabinet. Sa lahat ng mga salik na nagpapabilis sa pagtanda ng utak, may isa na nakikita ko ng madalas sa matagal na paggamit ng ilang gamot na mukhang hindi nakakapinsala, gamot sa pagkabalisa, hindi makatulog o kahit allergy na sa paglipas ng panahon ay nagiging lason sa memorya. Naalala ko si Aling Nena, 72 taong gulang, dating guro sa panitikan. Sinabi sa akin ng kanyang anak, hindi na siya ang dating nanay, nawawala ang usapan. Inamin ni Nena. Parang may ulap sa aking ulo, siguro dahil sa edad. Nang suriin ko ang kanyang record, wala akong nakitang nagbibigay katwiran sa diagnosis ng demensya. Pero noon ko siya tinanong tungkol sa kanyang tulog. Halos 10 taon na siyang umiinom ng maliit na gamot para matulog, isang benzodiazepine na nireseta sa kanya noong stress at hindi na muling sinuri. Ang maliit na tabletas na iyon ang sanhi ng kanyang malabong isip. Hindi ang edad o Alzheimer. Ito ay pinsalang dulot ng gamot. Ang kaso ni Nena ay hindi natatangi. Pagkatapos ng 60, ang atay at bato ay hindi na nag-aalis ng mga kemikal ng kasing husay. Isang gamot na dati ay nawawala sa ilang oras, ngayon ay maaaring maipon sa loob ng mga araw at magpatuloy ang epekto nito na nakakapag-antok. Alisin natin ang maskara ng mga pangunahing salarin. Una, ang mga benzodiazepine. Mga pangalan tulad ng lorazepam, diazepam, at iba pa. Sila ang hari ng mga pangalis ng balisa. Pinapalakas nila ang isang neurotransmitter na tinatawag na GABA, na parang preno ng utak. Pinapakalma ang balisa at nakakatulong matulog. Sa maikling panahon, sa krisis, maaring kapaki-pakinabang, pero ang matagal na paggamit, lalo na sa mga lampas 65, ay sakuna sa pag-iisip. Ang pinsala sa utak, ang patuloy na paggamit ay nagdudulot ng pagkalimot at pagkalito. Parang sinusubukang magtayo ng tulay habang may nagnanakaw ng mga bato. Maraming pag-aaral ang nagpakita ng nakababahala na ugnayan sa pagitan ng matagal na paggamit, higit sa 3 buwan, at pagtaas ng panganib ng demensya, na may ilang pagsusuri na nagmumungkahi ng pagtaas hanggang 50%. Bukod dito, nagdudulot sila ng panghihina ng kalamnan
na nagdodoble sa panganib ng pagkahulog at bali, isang pangyayaring madalas na markahan ang simula ng mabilis na pagbaba. Pangalawa, ang mga gamot na anticholinergic. Ito ang pinakatahimik na grupo dahil marami ang nabibili ng walang reseta. Kasama ang gamot sa allergy tulad ng diphenhydramine, sa sobrang pag-ihi o pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa acetylcholine, isang neurotransmitter na mahalaga sa memorya at pagkatuto. Kung sa edad ay mas kaunti na ang ginagawa natin, ang pag-inom ng anticholinergic ay parang pagputol sa natitirang linya ng telepono sa iyong sentro ng memorya. Ang pananaliksik ay patuloy na nag-uugnay sa matagal na paggamit nito sa mas mataas na panganib ng demensya, at may ilang pag-aaral na nagmumungkahi na ang panganib ay maaaring manatili kahit taon pagkatapos itigil ang gamot. Pangatlo, ang gabapentin at pregabalin ay inirereseta ng marami para sa sakit na nerve. Madalas ipinakikita bilang ligtas na alternatibo, pero para sa utak ng matanda ay kahit ano maliban doon. Ang kanilang pangunahing epekto ay antok at malalim na malabong isip. Inilalarawan ng mga pasyente ang pakiramdam ng ulo na parang cotton at kawalan ng kakayahang mag-concentrate, na muli ay lubhang nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang plano ng aksyon. Huwag itapon ng para sa balisa, ang mindfulness at ehersisyo ay gumagawa ng milagro. Para sa sakit, ang physical therapy o acupuncture ay maaaring lubhang epektibo. Kay Nena, nakipagtulungan kami sa kanyang doktor para unti-unting alisin ang gamot. Sa loob ng 6 na buwan, nawala na ang ulap. Nabawi niya ang kanyang buhay. Hindi ito milagro, ito ay agham. Kaya pakiusap, tingnan ang iyong kabinet ng may kritikal na mata. Maaaring ninanakaw nito ang iyong isip. Mapanganib na gawi. 2. Ang tahimik na pagkauhaw na nagpapaliit sa iyong utak. Pagkatapos ng gulat sa gamot, marami ang nagsasabi, buti na lang ang iba kong gawi ay malusog. At noon ko sila tinatanong, ilang baso ng tubig ang iniinom mo sa isang araw at paano mo ito iniinom? Ang sagot, 9 sa bawat 10 beses, ay nagpapakita ng pangalawang malaking sumisira. Ang matagal na bahagyang pagkauhaw, maaaring mukhang labis, pero ang utak ay humigit kumulang 7.75% tubig. Isipin ang isang makatas na ubas. Ngayon isipin ang isang pasas na kulubot at lumiit. Iyan sa maliit na sukat ang nangyayari sa iyong utak kapag hindi sapat ang iniinom. Nakilala ko si Mang Bert, isang retiradong inhinyero na 78 taong gulang. Dinala siya ng pamilya dahil sa mga biglaang pagkalito. Parang nawawala siya, hindi maalala kung anong araw. Akala nila demensya na. Pagkatapos ng pagsusuri, nakita kong ang kanyang mga gawi ang problema. Umiinom siya ng kape sa umaga at halos wala na hanggang tanghalian, kung saan iniinom niya ang isang basong tubig ng isang lagok. Ang pag-inom niya ng likido ay mapanganib na mababa. Ang problema ay doble sa matatanda. Una, ang mekanismo ng uhaw ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Hindi mo maramdaman ang uhaw kahit kailanganin ito ng katawan. Pangalawa, nagbabago ang tungkulin ng bato at bumababa ang kakayahang mag-impok ng tubig. Ang pinsala sa utak, kapag uhaw ka kahit bahagya, bumababa ang dami ng dugo. Mas kaunting dugo at sa makatuwid ay mas kaunting oxygen sa iyong mga neuron. Nagiging mabagal ang komunikasyon sa pagitan nila. Parang sinusubukang magmaneho sa highway na puno ng putik. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkauhaw, na 2% lang ng timbang ng katawan, ay maaaring magdulot ng masusukat na pagkasira sa maikling memorya at atensyon. Ang pagkalito at malabong isip na inaakala ng marami na dahil sa edad ay madalas na sigaw ng utak na nauuhaw. Ang mali ng pag-inom ng isang bagsak. Ang pag-inom ng 1 litro ng tubig ng sabay-sabay ay hindi pinakamabisa. Ang iyong mga bato ay nakakaramdam ng baha at nagmamadaling alisin ang sobra. Malaking bahagi ng tubig ay lumalabas nang hindi nasisipsip ng iyong mga selula. Parang pagdidilig sa tuyong halaman gamit ang malakas na hose. Karamihan ay umaagos palabas. Ang matalinong plano sa pag-inom. Ang magandang balita ay madaling solusyon ito. Hindi lamang uminom ng higit pa kundi uminom ng mas tama. Huwag maghintay ng uhaw. Ang uhaw ay senyales na uhaw ka na. Pagkatapos ng 60, ang pag-inom ng tubig ay dapat proactive na gawi, hindi reaktibo. Ang paraan ng patuloy na maliliit na higop. Ang pinakamabisang estratehiya ay magdala ng bote ng tubig at uminom ng maliliit na higop bawat 15 na 20 minuto. Ito ay parang drip irrigation para sa iyong utak. Simulan at tapusin ang araw sa tubig. Una sa pagising, 1 basong tubig.
Ang katawan mo ay 8 oras ng walang likido. Kainin ang iyong tubig. Dagdagang ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa tubig. Pakwan, pipino, strawberry, kinchay. Kasama ang electrolytes at vitamina. Bantayan ang kulay ng ihe. Ito ang pinakamagandang tagapagpahiwatig. Kung maputla na dilaw, mabuti. Kung madilim na dilaw o amber, senyales ng babala. Sumisigaw ang iyong utak para sa tubig. Mag-ingat sa mga ninanakaw ng tubig. Ang kape at tsaa ay mild na diuretic. Hindi mo kailangang alisin ang mga ito, pero huwag itong bilangin bilang pangunahing pinagmumula ng tubig. Sa bawat tasang kape, uminom ng dagdag na basong tubig. Iminungkahi ko ang planong ito kay Mang Bert. Sa loob ng 2 linggo, nawala ang mga pagkalito. Doc, parang nilinis ang salamin ng aking mga mata, sabi niya. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng tubig. Ito ang numero 1 sustansya para sa iyong utak. Mapanganib na gawi. 3, ang dieta na sumisunog sa iyong mga neuron. Pinag-usapan natin ang iniinom mo at ang iyong kabinet. Ngayon buksan natin ang ref. Ang 3 sumisira ay inihahain sa mesa 3 beses sa isang araw, ang pro-inflammatory diet. Kumikilos ito bilang mabagal at patuloy na apoy na sumisira sa kalusugan ng iyong mga neuron. Ang talamak na pamamaga ay mabuti, ito ay pagkukumpuni ng katawan sa sugat. Ang problema ay ang talamak na mababang antas na pamamaga. Ngayon alam natin na ito ang pangunahing makina ng halos lahat ng sakit sa pagtanda, lalo na ang pagkasira ng pag-iisip. Naalala ko si Mang Carlo, 68 taong gulang, negosyante. Nagreklamo siya ng matinding pagod sa isip. Sa 3 ng hapon, namamatay ang utak ko. Ang kanyang dieta ay mapa ng pamamaga. Pang-industriya na tinapay sa almusal, sandwich na puting tinapay at sausage sa tanghalian, at ready-to-eat na pagkain sa hapunan, lahat ay sinasabayan ng matamis na inumin. Parang nasusunog ang kanyang katawan sa loob. Ang 3 kabayo ng apokalipsis sa utak, asukal at pinong harina, puting tinapay, pasta, cookies, ng salmon, sardinas, mackerel, hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Ito ang pinakamakapangyarihang pinagmumula ng omega-3, mga bombero na pumapatay sa pamamaga sa utak. Mga berry para sa utak, blueberry, strawberry, raspberry. Punong-puno ng antioxidants na nagpoprotekta laban sa pagkasira ng pag-iisip. Palitan ang pinong carbs. Hindi mo kailangang alisin, piliin lang ng tama. Lumipat sa whole grain bread, legume pasta o quinoa. Ang kapangyarihan ng mga pampalasa, turmeric na may black pepper, luya at cinnamon ay malalakas na anti-inflammatory. Gamitin ng walang takot. Kay Mang Carlo, unti-unti ang pagbabago. Sa loob ng ilang linggo, nawala ang hapon na pagod. Muling magaan ang kanyang isip. Napatay ang apoy sa loob at ang utak ay muling nagtatrabaho ng payapa. Bawat kagat ay isang pagpili. Mapanganib na gawi. 4. Ang pag-iisa na nagpapahina sa isip. Natakpan na natin ang pisikal, pero ngayon ay oras na para sa mas banayad na mamamatay tao ang social isolation, ang pag-iisa. Ang tao ay sosyal na nilalang. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi luho. Ito ay mahalagang ehersisyo sa utak. Kapag nag-iisa tayo, pinagkakaitan natin ang utak ng isa sa pinakamahalagang stimulus. Ang pag-iisa ay maaaring gayahin at mapabilis ang demensya. Naalala ko si Aling Bella, 82 taong gulang, balo. Nag-iisa siyang nakatira. Ang kanyang harapang pakikipag-ugnayan sa tao ay minimal. Nagsimulang magpakita ng kawalan ng interes at problema sa memorya. Dok, pare-pareho na ang mga araw. Parang nawawala na ako, sabi niya. Hindi nasisira ang kanyang utak, ito ay nagiging mahina dahil sa kakulangan ng paggamit. Ang pinsala sa utak, ang pananaliksik ay napakalakas. Ang talamak na social isolation ay nauugnay sa mas maliit na volume ng utak, lalo na sa mga bahaging mahalaga sa memorya tulad ng hippocampus. Literal na lumiit ang utak. Ang pag-iisa ay isang malaking independent risk factor na maaaring magpataas ng panganib ng demensya hanggang 50%. Ina-activate nito ang parehong stress response tulad ng pisikal na panganib, nagtaas ng cortisol na nakakalason sa sentro ng memorya. Ang mataas na kakayahan ng utak tulad ng pagpaplano at paggawa ng desisyon ay patuloy na ginagamit sa pakikipag-ugnayan. Kung walang pagsasanay na iyon, nanghihina ito. Ang kawalan ng interes at pagkalito ni Bella ay bunga ng utak na gutom sa pakikisama. Ang plano para muling kumonekta ang utak. Ang paglaban sa pag-iisa
ay nangangailangan ng proactive na pagsisikap. Kailangan mong lumabas at hanapin ang koneksyon. I-schedule ang pakikisama tulad ng appointment sa doktor. Isulat sa kalendaryo. Martes 11. Kape kay Ana. Ang pagiging regular ang susi. Maghanap ng grupo na may layunin. Sumali sa book club, painting class, hiking group, o choir. Hindi lamang makikilala mo ang mga tao, matututo ka rin ng bago, doble na benepisyo sa utak. Buhayin muli ang lumang ugnayan. Kunin ang lumang address book, tawagan ang pinsan o dating katrabaho. Madalas kailangan lang ng maliit na spark. Ang teknolohiya bilang tulay, hindi bilang harang. Matutong gumamit ng video call, sumali sa online forums. Mas mainam ito kaysa katahimikan. Ang kapangyarihan ng alagang hayop ay nagbibigay ng kasama, routine at sa aso ay pinipilit kang lumabas at makipag-ugnayan. Maging tagapag-ugnay, huwag maghintay na imbitahan ka. Ikaw ang mag-organisa. Imbitahin ang kapitbahay sa kape. Ang pagkuha ng hakbang ay nagbibigay ng layunin. Sa tulong ng anak, sumali si Bella sa art history class. Sa una ay mahirap, pero sa ikatlong klase ay nakipagkwentuhan siya sa ibang babae. Ang usapan ay naging kape. Ang kape ay naging pagkakaibigan. Ilang buwan pagkatapos ay ibang tao na siya. Napahusay ang kanyang memorya dahil aktibo, nakikilahok at masaya ang kanyang utak. "Dok, muling nabuhay ako," sabi niya. Ang utak ay nangangailangan ng ibang utak upang manatiling malusog. Labanan ang pag-iisa tulad ng paglaban sa anumang sakit. Konklusyon. Nailantad na natin ang mga tahimik na sumisira na nagbabanta sa ating utak. Gamot, pagkauhaw, masamang pagkain at pag-iisa. Kung nakita mo ang sarili mo rito, hindi ka nag-iisa. At ang pinakamahalaga, hindi kailanman huli para magbago. Totoo ang pangako ng neuroplasticity. Ang utak ay may kahangahangang kakayahang mag-ayos at maging malakas sa anumang edad. Ang edad ay hindi hatol. Ang kwento ng iyong kalusugan sa utak ay isinusulat ng malaki sa iyong mga gawi. At ang